Tingin nyo, mga bossing, tanong lang ako dyan sa comment section. Tingin nyo nasa loob pa ng Pilipinas si Bato de la Rosa? Or ano na? Or baka bumiyahe na, nag-backdoor na, papuntang China si Bato de la Rosa? Kasi doon, safe sila. No? Safe sila. Oh, kukup-kupin sila niyan. Pwede, di ba? Mga maka-China nga yung mga yan eh. Mga maka-ano nga yung mga yan eh. Xi Jinping yan. Yan mga tropahan nila, sila Sara Duterte, na vice-presidente. Tingnan nyo nga, walang mga maisagot yan, walang mga masabi patungkol o mga komento about sa China. Yung mga panggigipit at pangaras ng China. Yung pag mga water cannon, di ba? Idagdag mo pa si Pulong. May segunda pa. Hindi trabaho ng vice-presidente ang magkomento tungkol sa West Philippine Sea. Kalain nyo ho yun. Sabi dito ni Jesus Palsis, I've also seen the warrant and I can confirm that the warrant is real. Totoo daw. And I peruse. No? O kumbaga, binasa niyang maigi. Binasa niya ng dahan-dahan, inintindi niyang maigi na talagang yun yung warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Baka tinatakot mo din si Tobat sa dami nyo nang tumatakot kay Bato. Sabi ni Ma'am Elena Capistrano, baka nasa China na po si Senator Bato. Pwede. Isang backdoor lang yan, isang daanan lang yan sa taas, no? And I peruse that warrant for more than a few minutes. Inintindi niyang maigi. Baka ho kaya hanggang ngayon hindi pumapasok, mga kababayan. No? Although ngayon ay bakasyon pa ng Senado at pabalik pa lang ho, mga bossing. Kailan babalik ng Senado? Next week? Lunes? Kapag hindi pa din pumasok si Bato de la Rosa nung Lunes, talaga namang luging-lugi na ho ang mamamayang Pilipino. Bakit to? Tayo kapag tayo hindi pumapasok, mga bossing, at hindi nakakapasok, may sakit ka o wala, no? Bawas sweldo. Walang sweldo. 'Di ba? No work, no pay, mga kababayan. Pero sabi naman ni Senadora Amy Marcos, na si Bato daw ho, mga bossing, ay nagtatrabaho naman daw po. Pumipirma daw ho, mga kababayan, kaya daw hindi dapat no work, no pay si Senator Bato de la Rosa. No, pero nabubwisit nung nakaraan, nabubwisit na si Sherwin Gatchalian eh. Kasi nga 'di ba ipinasa sa kanya yung trabaho na dapat na pag-justify doon sa mga pondo dapat o doon sa budget ng Department of National Defense, PDEA, etc. Meron pong mga trabahong hindi na po nagagampanan. January 26 ang balik, sabi ni PJ Tube. Abante News Online, nananatili umanong gumagana ang opisina. Sinasabi ko sa inyo no? Nananatili umanong gumagana ang opisina ni Senator Bato de la Rosa kahit matagal na itong hindi pumapasok sa Senado. Ayon kay Senate President Tito Soto, di lugi ang mamamayang Pilipino. Pati yung mga MOOE na yan. Diba? Congressman pa lang, magkano? 2 milyon, yun yung mga pangbayan ng kuryente, tubig, mga extra nilang mga opisina sa labas ng Senado, mga pambayad ng mga staff, etc. Tapos wala naman pumapasok na Bato de la Rosa, mga kababayan. Ngayon, pati si Senator Tito Soto, sinasabi na to, binubuko na siya. Hindi porket hindi pumapasok, hindi umaandar ang opisina. Si Senator Bato, umaandar ang opisina. At ang huling kataga na mga binanggit ni Senator Tito Soto, bahala na siyang, bahala na siyang magpaintindi doon sa mga bumoto sa kanya. Ang hirap po kasi talaga ng kalagayan ni Bato Bakit to, mga bossing? Yung kalagayan ni Bato de la Rosa, mga kababayan, hindi mo alam kung papasok ka o hindi. No? Papasok! Kailangan pumasok kasi nga hindi natin alam o hindi talaga nila alam kung talaga bang may warrant of arrest si Bato de la Rosa. Pag pumasok naman, mga kababayan, baka biglang maging activate o baka biglang ma-activate o activated na talaga yan, hindi lang ipinapaalam.
no? Baka biglang may mag-formation sa labas ng Senado bago mag-uwian o bago umuwi si Bato de la Rosa at yun na yung huling tungtong niya sa Pilipinas. Rekta na siya sa Villamor Air Base at ililipad na doon sa Dahig. O yan, kaya kabado. Ngayon naman, hindi makapasok kasi nga baka biglang lumabas yung warrant of arrest. Pag hindi naman pumasok totally, ethics complaint naman ang kakaharapin. Masang ka nga naman ba? So ngayon, may mga nagsasabi, may magko-complain kay Bato de la Rosa, mga kababayan. It's either mawala yung sweldo o mawala yung pagiging senador niya, ano ang pipiliin niya? No? A-attend ba siya doon sa pagka merong mga nag-complain sa ethics at kailangan attendan yung mga hearing? A-attend ba siya? Eh tingin ko hindi ho. No? Di bali nang mawala yung pagkasenador o di bali man lang mawala yung kanyang 300,000 plus na sweldo monthly kesa siya naman ang biglang mawala sa Pilipinas. Sir Chris Angel, shoutout sa iyo. Kaya mahirap po ang sitwasyon ni Bato de la Rosa, no? Tapos ang lawyer mo pa, anak ng tinapa, yung lawyer ni Kibuloy na mahilig. Ano sabi kay Bato de la Rosa? Parehas na parehas po. Yung mga naratibo ni Torion kay Bato de la Rosa at kay Kibuloy. Yung kay Kibuloy, hindi po siya nagtatago. Ginagawa niya lang pong hindi available ang kanyang sarili. Ganun lang din po. Yung mga tinuturan at mga sinasabi ni Atty. Torion kay Bato de la Rosa, mga bossing. So alam nyo na ang ending, kung si Buloyski mga kababayan, nandoon sa Oblo, alam na ho natin ang ending, mga boss chief amo, sir. Nitong kay Bato de la Rosa. Hindi kalaunan, baka kasama na din si Bongo, madala sa dahig itong mga ito, mailipad. At doon po, mamumuhay sila ng forever ni kasama ang dating Pangulong Duterte. At matutugunan nila yung pangako nila sa mga DDS na samahan kahit saan si dating Pangulong Duterte. Di ba mga bossing? Ngayon mga kababayan, dumako tayo dito. May balita, may kasabay daw na iba yung warrant. Baka nga mga susunod na mga linggo o baka pagpasok o pagbalik ng Senado, si Bongo hindi na din magpakita Baka hindi na din pumasok pagbalik ng Senado si Bongo Parang tahimik nga ngayon si Bongo, hindi ko masyadong napagkikita doon sa mga balita, ano? Si Bato daw, hinawan ng Milo MNLF, hinahawakan ng MNLF, hindi natin alam. Ano po? Walang nakakaalam kung nasa si Bato de la Rosa.